Ay, ako hindi na. Ako nang bahalang humanap sa kung sino mang kumanti sa akin. At kapag nalaman ko talaga kung sino, lintik lang ang walang ganti. Sige, panindigan mo ang pagsisinungaling. Dahil lalabas at lalabas din naman ang buong katotohanan. Aswang nga po ang asawa ko. Pero kumpara sa inyo, mas halimaw pa ho kayo kaysa sa kanya. Ang isa sa pinakamahirap ay yung magkaroon ng makitid na pangunawa sa iyo ang ibang tao. Dahilan para husgahan ka nila gayong hindi ka naman nila totoong kilala. At alam niyo kung ano pa yung mas masakit? Kapag ang panghuhusgang yon ay nagmumula sa taong dapat sana ay nagmamahal din sa'yo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kung tungkol sa biyena ng pag-uusapan, siguradong marami ang makakarelate sa akin. Isa rin kasi ako sa mga pinagkaita ng mabait na biyenan. Kung sa masamang biyenan lang, talagang kotang-kota ako. Pero may dahilan nga kaya kung bakit galit na galit sa atin ang ating mga biyenan? Magandang araw po, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny. Paboritong artista ko po kasi siya. Buong buhay ko, iniiwasan ko ang salitang aswang. Lalo na't sa tuwing babanggitin niyo ng ibang tao, pakiramdam ko, ako na agad ang tinutukoy. Pero, nang dahil po sa pakikinig sa channel ninyo, binago nito ang pananaw ko. Sa mundo ng mga aswang kung saan marami ay masasama, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang side ng pagiging aswang. Ang side kung saan hindi namin ginusto na maging ganito. Upang maunawaan ang kwento ko, ibabahagi ko po sa inyo. Asawa ko, bumangon ka na dyan. Tutulong pa tayo sa pagluluto ng pandesal. Inaantok pa ako. Saglit na lang. Sige na. Kailangan nating gumising ng maaga dahil siguradong bubungangaan na naman tayo ni nanay. Buti sana kung sa akin lang siya nagagalit. Ay, eto na nga po asawa ko. Babaangon na ako. Ayoko namang mapagalitan na naman ni nanay. Teka, ang mga bata. Huwag kang mag-alala at tulog na tulog pa sila. Pakikiusapan ko na lang si nanay na tabihan sila kapag naglalako na tayo. Kapag ikaw kasi ang nagsabi, napapansin ko hindi siya pumapayag. Mabuti at alam mo, kanya naman kasi talaga siya pagdating sa akin eh. Ay, magpipitong taon na tayo mag-asawa. Hindi pa rin ba ako matatanggap ng nanay mo? Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam asawa ko. Ilang beses ko nang kinausap si nanay pero palagi pa rin siyang galit kapag pinag-uusapan ng pagtanggap niya sa'yo. Sa tingin mo, kulang pa ba kaya ang mga ginagawa ko para sa kanya? Mas mabuti yata kung ako na lang ang maglalaban ng mga damit niya para kahit papano mabawasan ang alalahanin niya. Asawa ko, huwag mong gagawin yan. Hindi pa naman baldado si nanay. At saka para sa akin, sapat na ang lahat ng binibigay mong effort para sa kanya. Kita mo nga, ang trabaho natin sa kanya ay maglako lang ng pandesal. At yun ang pinuporsyentuhan niya sa atin. Pero talagang gumigising ka pa ng mas maaga para tumulong sa pagluluto. Ganun lang talaga ang nanay ko, mataas ang pride. Ay, hayaan mo na nga. Basta ako, ginagawa kong lahat na makakaya ko. Kung hindi niya man ako matanggap sa ngayon, maghihintay ako. Pasensya ka na talaga asawa ko. Kailangan mo pang maranasan ang lahat ng ito sa nanay ko. Ayos lang, no? Handa akong magtiis dahil mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal din kita asawa ko. Sana hindi ka sumuko. Hoy! Ano ba? Di pa ba kayo gigising dyan? 2:00 na lang madaling araw, kailangan na natin magluto ng pandesal. Jenny! Ano ba? Opo, Nay. Lalabas na po kami ni Dennis. Pabayaan mo na yung si Dennis na magpatuloy sa pagtulog. Ginigising mo pa talaga siya eh. Nakita mo namang may trabaho pa yan. Buwisit ka talaga kahit kailan. Asawa ko, matulog ka pa raw. Hindi na. Sasamahan kita at baka apihin ka na naman ni nanay.
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang araw na hindi ako pinagsalitaan ng masakit ni Nanay Dolores. Simulat sa pool pa lang kasi ayaw niya na talaga sa akin. Tutol siya sa pagkakaroon namin ng relasyon ng kanyang anak. Noong una, hindi ko rin talaga gustong matali kay Dennis, lalo't ayaw nga sa akin ng nanay niya. Pero dahil nabuntis na ako sa panganay namin, wala na akong nagawa kundi ang pakasalan siya. Nang makarating na kami sa panaderya, kaagad na kaming nagsimula sa pagluluto ng pandesal. Si Nanay Dolores ay may-ari ng panaderya at kilala siya sa buong baryo namin, lalo na't siya lang naman ang may panaderya dito. Marami rin siyang pera. Masyado nga lang kuripot at madamot. Kailangan mo pang makarinig ng pinakamasasakit na salita mula sa kanya kung gusto mong humingi ng tulong. Oh, Jenny! Etong mga ilalako mo. Sige po, Nay. Ako na pong bahala sa mga to. Maraming salamat po. Nay, ako ba walang ilalako? Bigyan mo na rin ako ng isang bilao para medyo malaki ang kitain namin ni Jenny. Ay nako! Matulog ka pa doon dahil may trabaho ka pa mamaya sa sakahan. Ikaw talaga masyado mo pinapagod ang sarili mo para sa babaeng yan. Kung gusto niyong malaki ang kita ninyo, pagkatapos niyang maglako, bumalik siya rito at kumuha ng isa pang bilao. Pero Nay, mas mabuti pong sabay na kami maglako. At saka, hindi na rin naman ako makakatulog ulit dahil gising na ang diwa ko. Dennis masyado ka nang nagpapa-under-desire dyan sa asawa mo. Umuwi ka na sa bahay ninyo at bantayan mo mga anak ninyo. Alam ko namang ako na naman ang uutusan yung tumabisak nila sa pagtulog. Mabuti sana kung binabayaran niyo ako sa pagtulog dun sa inyo. Pero Nay... Dennis, hayaan mo na. Tama rin naman ang nanay mo. Dapat nagpapahinga ka pa sa bahay pero eto, tumutulong ka na sa akin. Pero obligasyon ko bilang asawang tulungan ka. At saka hindi mo naman dapat ginagawa to. Dapat nga nagbabantay ka lang ng mga anak natin pero heto, naglalako ka pa ng pandesal. Hoy Dennis! Huwag mo masyadong babyhin yung asawa mo. Tatabat magiging palamunin lang yan kung hahayaan mo lang sa bahay. Nay, sumusobra na po kayo ha? Asawa ko, tama na. Halika na, maglalako na ako. Nay, alis na po kami ni Dennis. Maglalako na po ako ng mga pandesal at pipilitin ko po siyang matulog ulit. Mabuti at kahit pa paano nakakaintindi ka pa. Hala sige, lumarga na kayo. Dali-dali kong kinuha ang bilao ng pandesal at saka hinatak si Dennis palabas ng panaderya. Kitang-kita ang inis sa mukha niya habang papalabas kami, pero mas naiinis ako sa kanya. Imbis kasi napigilan niya ang sarili na sagot-sagutin si Nanay Dolores, talagang nakikipagtagisan din siya. Dennis, ano ka ba? Bakit mo naman sinasagot-sagot ng gano'n ng nanay mo? Alam mo naman na kapag ganyan siya, ako na naman ang pagagalitan niya. Kapag wala ka na sa bahay, sisigaw-sigawan na naman niya ako at sisisihin. Sasabihin na naman niyang nagsumbong ako sa'yo. Hindi na ako makapagtimpi, Jenny. Napakamapang abuso ni nanay sa'yo pero hinahayaan mo lang. Piyanan ko siya. Kaya kahit na ano pang ugali niya, kailangan kong tiisin. Hayaan mo. Kapag nakaipon na tayo ng husto, ilalayo ko kayo rito ng mga bata. Pagod na rin akong makita kang inaapi ni nanay. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Kailan pa kaya tayo makakaipon kung lahat din ng kinikita natin napupunta sa nanay mo? Hindi nga tayo nangungupahan. Tayo naman ang nagbabayad ng buong kuryente at tubig. Pati kalahati ng bill sa panaderya sa ating pinababayad ng nanay mo. Sana mangupahan na lang tayo agad. Hayaan mo. Tsetsempo lang ako at gagawan ko ng paraan. Kung hindi man tayo makaipon, kahit ipangutang ko. Hindi ko na sinagot pa si Dennis dahil kahit naman ilang beses na niyang sinabi sa akin na aalisin na niya kami sa bahay ni Nanay Dolores, hindi naman kami nakakaalis. 7 taon na akong umaasa kaya iniisip ko na lang na baka hanggang pangako na lang ang lahat ng yon. Na habang buhay na kaming titira sa puder ng nanay niya. Mabait at mapagmahal si Dennis pero pinalaki siya ni Nanay Dolores na mahina ang loob na lumabas sa kung saan siya komportable. Kaya ramdam ko na kahit sinasabi niyang gusto niya akong ialis sa ganoong sitwasyon, nararamdaman ko rin na natatakot siyang sumubok. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal ko si Dennis kaya hindi ko siya iniiwan.
Matapos ko ang paulit-ulit na pilitin si Dennis na umuwi ng bahay para matulog ulit at bantayan ng mga anak namin, saka pa lang ako nakapaglako ng pandesal. Minsan ay nagbabahay-bahay na rin ako sa mga bahay kung saan araw-araw talaga silang bumibili ng pandesal. So Henry, tao po! Pandesal po! Bigyan mo nga muna ako ng 10 pisong pandesal. Eto po. Chong, bayad niyo po. Pakisabi kay Ate Dolores, sa linggo na ako magbabayad. Medyo kinapos kasi kami sa budget ngayong linggo. Naku, Chong, baka ho kasi ako pagalitan ni nanay kapag kulang ang perang ibibigay ko sa kanya eh. Para 10 piso lang naman. Hindi magagalit ang ate sa ganung halaga. Ikaw lang yata ang madamot kasi baka mabawasan ang komisyon mo sa pandesal. Hindi naman po, pero alam niyo naman po na ayaw niya sa mga nangungutang. Hindi po siya pumapayag sa utang. Ay basta, sabihin mo nga kung umutang si Henry. Ang pinsan niya, buwisit. Kaya ayaw sa'yo ng biyanan mo dahil buwisit ka. Wala kang pang-intindi sa sitwasyon ng tao. Palibhasa, galing sa yaman. Galing sa yaman pero wala namang napala kasi tinakwil ka ng pamilya mo. Chong, hindi niyo na po dapat pagsalitaan ng masama ang pamilya ko. Hindi rin po nila ako tinakwil. Ako pong umalis. Sus, magpapalusot ka pa. Tinakwil ka mo. Kaya nga ayaw kayong tulungan eh. Pinag-aaral ka kasi, karengking ka. Oo na po. Ako na pong bahala sa utang ninyo. Kakausapin ko na lang po si Nanay Dolores. Kaagad kong tinalikuran si Tio Henry. Kahit na kung ano-ano pang mga sinasabi niya. Kung si Nanay Dolores ay galit na galit sa akin, maging ang pamilya nila ay galit din sa akin. Lahat sila ay kampi sa biyenan ko. Si Dennis lang at ang mga anak namin ang tanging kumakampi sa akin. Mahirap pero tinitiis ko, lalo na at ito lang ang natatanging pagpipilian ko dahil ayaw ko nang umuwi pa sa pamilya ko. Matapos kong maglako ng mga pandesal, kaagad kong dinala ang bilao sa panaderia kung saan naroon pa si Nanay Dolores at isa-isang binabayaran ang mga naglako rin ng pandesal katulad ko. O Jenny, nahuli ka na naman. Kilos pagong ka talagang babae ka eh. Pasensya na po, Nay. Inikot ko po kasi yung ibang bahay dun sa dulo ng baryo. Tsaka, nga po pala, si Tio Henry nangutang po ng 10 piso. Ano ka mo? Bakit pinayagan mo? Hindi ko nga po pinayagan, kaya lang naibigay ko na po sa kanya yung pandesal. Tapos nakiusap po siya sa akin. Sa linggo na raw po yung bayad. Ay, punyeta! Di naman nagbabayad yang si Henry. Kapag sinabi niyang sa susunod na, iniisip niya kasi marami akong pera, kaya hindi ka wala ng 10 piso. Samantalang ang dami kong gastusin sa bahay dahil maraming bibigang pinalalamong ko. Nanay, huwag naman po kayong ganyan. Wala naman po kaming hinihinging pangkain sa inyo. Tirahan lang naman po ang... talaga? Bakit? Sinong bumibili ng bigas at ulam? Ako, hindi ba? Pero kayo naman po nagsasabing kayo nang bibili. Kami naman po ang nagbabayad ng lahat ng bills sa kuryente, tubig, pati na rin po dito sa may panaderia. At ano? Nanulumbat ka na ngayon? Ha? Ganon? Puwisit ka talaga. Palibhasa, inakit mo lang ang anak ko eh. Kung hindi mo siya inakit, hindi sana nasira ang pag-aaral niya at hindi sana siya magsasaka ngayon. Ang sakit niya naman po magsalita, Nay. Masakit talaga ang katotohanan. Bubuka-buka ka, ngayon nasasaktan ka? Wala kang karapatang masaktan dahil ikaw lang din ang gumawa ng kabulstogan nyo. Di ka pa nga nakontento sa isang anak, nagpabuntis ka pa ulit? Ngayon, 2 nang binubuhay nyo dahil hindi mo pinipigilan ang kalandian mo. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang imbis na sumagot pa. Pakiramdam ko, tama naman kasi ang lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Nakasalanan ko talaga ang lahat. Na dapat pinigilan ko si Dennis para hindi na ako nabuntis at wala kami sa ganitong sitwasyon. Naalala ko tuloy ang sabi sa akin ng nanay ko bago pa ako umalis sa poder nila, na kapag humalubilo ako sa mga tao, mahihirapan ako, lalo na at iba sila kung mag-isip. Pagbalik ko sa bahay, naabutan ko si Dennis na kasalukuyang pinakakain ng almusal ang mga anak namin. Tinawag niya ako pero dumiretso na muna ako sa kwarto para magpalit ng damit at maghilamos na rin dahil ayokong makita niyang namumugto ang mga mata ko nang dahil sa pag-iyak. Pero mukhang nakatunog na siya sa nangyari sa akin, kaya sinundan niya ako hanggang sa banyo.
Asawa ko, umiiyak ka ba? Ayos lang ako. Hindi ka maayos. Ramdam ko sa boses mo na hindi magandang pakiramdam mo. Pinagalitan ka na naman ba ni nanay? At kung pinagalitan niya nga ako, may magagawa ka ba? Mas pagagalitan niya lang ako kung sasawayin mo na naman siya. Kaya huwag ka na lang makialam. Asawa ko, pasensya ka na kay nanay. Wala naman ako ibang magagawa kundi ang magpasensya eh. Hayaan mo mamayang gabi, babawi ako sa'yo. Alam ko namang gagaan ang pakiramdam mo kapag nakakain ka ng hilaw na karne. Pero mamayang gabi pa yon ha. Pangako ko sa'yo, buhay ang dadaling ko sa'yo. Talaga? Pangako yan ha? Oo, huwag kang mag-alala. Pero kailangan nating maging maingat kapag kinain mo na. Mas mabilis makaramdam ng iba't ibang emosyon ang mga katulad kong may lahing aswang. Oo, may lahing aswang ako. Bagay na siguradong alam ng biyenan ko at ng buong pamilya nila dahil nga sikat ang pamilya namin noon bilang mga may lahing aswang. Kahit hindi namin kinukumpirma na may lahi nga kaming aswang, alam kong hanggang ngayon ay kinukonsidera pa rin nila akong ganun nga, lalo na yung biyenan ko. Kaya nga siguro galit na galit siya sa akin at hindi niya rin ako matanggap. At parang nga mapakalma ako ni Dennis kapag ganitong gulong-gulo na ako sa sari-saring emosyong nararamdaman ko. Binibigyan niya ako ng hilaw na karne o kaya naman ay buhay na hayop. Kinagabihan nga katulad ng pangako niya sa akin ay nagdala siya ng buhay na manok. Asawa ko, halika na at mahimbing na ang tulog ni nanay. Sigurado ka ba? Baka magising pa siya kapag lumabas tayo. Hindi na, kilala ko yun. Kapag natulog siya ng mahimbing, dire-diretso na yun hanggang sa tumunog na ang alarm clock niya. O sige, teka. Tulog naman na ang mga bata. Naku, nasasabik na ako makakain ulit ng buhay na manok. Ang tagal na simula nung huling beses eh. Siya nga pala, saan mo nakuha yung buhay na manok? Basta. Huwag mo na masyadong isipin. Ang importante, makakakain ka na ngayon. Baka ninakaw mo ah. Asawa ko, hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ko kaya magnakaw, alam mo yan. Biro lang naman. Teka, tara na. Dahan-dahan lang tayo maglakad. Nasaan ba? Andun sa likod ng bahay. Gawa mo na lang ng paraan para hindi masyadong maingay yung manok. Alam mo naman, baka marinig yun ang kapitbahay natin. Sige, ako nang bahala. Basta't makakain ako ng buhay na manok, masayang-masaya na ako. Sana kahit papano napasaya kita ngayon, asawa ko. Ilang buwan na rin kasi kitang nakikitang stress ng dahil kay nanay. Na-appreciate ko naman talaga itong ginawa mo para sa akin, asawa ko. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Ninitian na lamang ako ni Dennis at saka kami nagpatuloy sa paglabas patungo sa likod bahay. Maamoy ko pa nga lang ang sariwang amoy ng dugo ng manok, nananabik na talaga ako. Hinawakan ko na muna ang manok at tiningnan si Dennis na nasa hamba ng pintuan. Nginitian niya lang ako bago ibaling ang tingin sa ibang direksyon dahil ayaw niya naman din talagang panoorin na kumain ako ng buhay na manok. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad ko nang nilantaka ng leeg ng manok para hindi na ito makapag-ingay. Sabik na sabik ako sa laman at dugo nito. Ito yung talagang na-miss ko ng ilang buwan. Ang totoo kasi nagtitiis lang talaga ako sa mga pagkain kinakain ko sa araw-araw. Kapag may bawang at asin pang pagkain, madalas na mangati ang dila ko. Mabuti na nga lang talaga at hindi na ako masyadong tinatabla nun dahil nasanay na rin ako. Ang sarap talaga nito, asawa ko. Maraming salamat sa regalo mo sa akin na. Walang anuman, asawa ko. O teka, tapos ka na ba? Oo, heto nga at sobrang sarap. Buto na lang talaga ang natira. Mabuti kung ganun. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay at ako nang bahalang maglinis ng pinagkainan mo. Maghilamos ka na rin muna. Sige, maraming salamat talaga ha. Talagang kahit na alam mong ganito ako, hindi mo ako pinababayaan. Ano ka ba? Wala yun. Sige na, pumasok ka na. Nakangiting pumasok ako sa loob ng bahay para magpunta sa banyo. Pinunas-punasan ko pa nga ang magkabilang pisngi ko, pati na rin ang gilid ng labi ko para makasigurong wala ng bakas ng dugo. Pero nang makarating na ako sa banyo, laking gulat ko nang maabutang palabas ng banyo si Nanay Dolores. Naniningkit ang mga mata niyang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. "Jenny,
Bakit punong-puno ka ng dugo, ha? Po? Wala po. Anong wala? Ano yung nasa palda mo? At saka, yung mga nasa kamay mo? Ano po kasi, Nay? Diyos ko! Huwag mong sabihin, kinain mo na si Dennis at ang mga apo ko! Hindi po, Nay. Hindi ko po gagawin yun. Nay, masyado naman po kayong mapanghinala kay Jenny. Hanggang ngayon po ba naniniwala pa rin kayo na aswang si Jenny? May buwa ng dalaw lang si Jenny. Naglabing-labing kami. Hindi namin alam na ngayong araw pala kaya... Ay nako, mga bastos! Asawa ko, pumasok ka na sa banyo. Kayong dalawa, irespeto nyo naman ang bahay ko! Nanay naman kasi, kung ano-anong iniisip nyo. Ngayong nagsabi kami ng totoo, sasabihan nyo naman kami na walang respeto. Wala naman talaga! Wala kayong pinipiling oras. Nakakaya kayong dalawa. O siya, magpalit ka na ng damit, Jenny. Alam sa'yo pareho? Pweh! Dennis, ano ka ba? Bakit gano'n na lang dinahilan mo sa nanay mo? Wala na akong maisip na ibang dahilan eh. Hayaan mo na. Ang importante, naging maayos naman, di ba? Hindi ka na niya pagsususpetsahan na kinain ako at ang mga anak natin. Kung sa bagay. Pero nakakahiya pa rin talaga, no? Sige na, pumasok ka na sa banyo para makatulog na tayo. O sige, ikaw rin ba? Kailangan mo maghugas? Hindi na, nakapaghugas na ako sa likod bahay. Nahihiyaman ako sa naging paliwanag ni Dennis. Wala na akong nagawa dahil sa totoo lang, yun na ang pinakamalapit na pwede naming gawing dahilan. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na niregla ako dahil kalat-kalat ang dugo at isa pa, meron din sa kamay ko. Laking pasasalamat ko na lang talaga na mabilis mag-isip ang asawa ko. Kinabukasan, maaga na naman kaming gumising tulad ng palagi. Hindi talaga pumapayag si Dennis na ako lang mag-isa ang maglalako ng pandesal kahit anong pilit ko, gusto niya akong samahan. Pandesal po! Bili na kayo! Pandesal! Pandesal kayo dyan! Jenny! Halika nga rito! Pagbilhan mo ako ng 10 pisong pandesal. Naku, ayun na naman si Cho Henry. Bakit? Anong problema? Basta't wag mo na lang lingunin ha. Hayaan mo na lang siya. Pero bakit? Bibili daw siya ng pandesal eh. Hoy! Jenny! Pabili ka ako ng pandesal. Mga bingi ba kayo? Teka, ako na magbebenta sa kanya. Asawa ko, hindi siya bibili. Ano ba't dire-diretso kayong maglakad palayo? Iniiwasan niyo ba ako, ha? Hindi naman po, Tiyo. Hindi ka lang namin narinig kaagad. Ilan nga po ang bibili nyo? 10 piso. Eto po. Teka, asawa ko. Bakit mo ako pinipigilan? Singilin mo na muna siya. Ay nako, ibigay niyo muna sa akin yung pandesal. Hindi po pwede, Chong. Nagalit na nga sa akin si Nanay Dolores kahapon eh. Sa akin po kinaltas ang 10 piso. Grabe naman. O hindi sa'yo na lang ako magbabayad ng utang sa linggo. Problema ba yon? Ang sabi po sa akin ni Nanay, hindi raw kayo marunong magbayad ng utang kaya hindi niya kayo pinauutang eh. Naku, mahirap na po. Hindi ko naman po pinupulot yung kinikita ko rito. Ang 10 piso po, pwede na pong pangkain ng almusal ng mga anak ko ah. Dennis, naririnig mo ba asawa mo? Sobrang damot pagdating sa akin. Tama naman ho ang sinasabi ni Jenny, Tiyo. At saka hindi naman ho talaga kayo nagbabayad ng utang. Abat, tiyuhin mo ako. Ako dapat ang kampihan mo. Hindi ko ho kayo kakampihan dahil hindi naman ho kayo ang kasama ko sa araw-araw. Pero eto na ang huling pandesal na ibibigay namin sa inyo. At wag nyo na po sanang awayin ng asawa ko. Abat, hindi ko kailangan ng pandesal nyo. Ang damot nyo. Palibhasa, maganda ang takbo ng panaderya ng nanay nyo. O siya, isusumbong ko na lang kayo kay Ate Dolores para magdala kayong mag-asawa. Isumbong nyo ho. Tingnan natin kung sinong kakampihan. Hoy! Jenny! Dennis! Hinawakan ni Dennis ang kamay ko at saka hinila palayo kay Cho Henry. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng kaunting ginhawa na kahit papaano ay nagawa kong sumagot pabalik sa tsuhin ni Dennis. Hindi ko nagagawa yun kay Nanay Dolores, pero sa tsuhin niya, nakakatuwang napagtagumpayan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang talagang isumbong kami ni Cho Henry kay Nanay Dolores. Malakas ang tiwala ko na hindi siya papanigan ni Nanay. Pero ang mas hindi namin inasahan ay ang kampihan niya pa ito.
At ang masakla pa, sa unang pagkakataon, nasampal niya ako. Aray! Para saan naman po yung sampal na yun, Nay? Buwisit ka talaga, babae ka? Bakit naman sinabi mo pa kay Dennis ang tungkol sa utang ni Henry, ha? Hindi ko naman po babanggitin talaga kung hindi lang namilig si Tio Henry na mangutang ulit ng pandesal eh. Di ba po, ayaw niyo nga po nangungutang siya? At talagang ako pang sisisihin mo ngayon, ha? Ikaw tong pinahiya ang Tio Henry mo sa maraming tao? Kanya ka na talagang kawalang hiya. Nay, alam niyo naman po siguro ang tama at mali. Alam niyo po na mali ang ginawa ni Tio Henry. Tinapon niya pa nga po yung binigay ni Dennis na pandesal sa kanya. Oo, alam ko ang tama at mali. At ang maling ginawa mo ay ang magsumpong sa anak ko. Wala ka na talaga magandang ginawa sa pamilyang ito, ano? Ngayon, sumama pang loob ni Henry sa akin dahil sa ginawa niyo ni Dennis. Humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya, ha? Bigyan mo siya ng pandesal bukas at mas lalong huwag mo nga isusumbong kay Dennis na pinagsabihan kita dahil lagot ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba? Opo, hindi ko po sasabihin kay Dennis. Kung ganon, punasan mo na yung dugo sa labi mo at baka dagdagan ko pa yan. Umiiyak na pinunasan ko ang gilid ng labi ko habang sinusubukang alisin ang dugo doon. Tumalikod sa akin si Nanay Dolores pagkatapos ay padabog na isinara ang pinto ng bahay. Ewan ko ba, pero umusbong ang matinding galit sa dibdib ko. Kumuyom ang mga kamao ko habang nagpupuyo sa galit. Sa loob-loob ko, gusto kong manakit, gusto kong magwala, gusto kong... Pumikit ako ng mariin at pilit na winaksi ang nakakatakot na bagay na gusto kong gawin kay Nanay Dolores. Kahit na anong mangyari, hindi dapat yon ang huling pagpipilian ko. Imbis na isipin pa ang masasakit na salitang sinabi sa akin ng biyanan ko, minabuti kong maglinis na lang ng buong bahay. Buong araw na itinuon ko ang atensyon ko sa paglilinis, pati na rin sa pag-aalaga ng mga bata. At nang dumating ang hapunan, agad na napansin ni Dennis ang pasa sa gilid ng labi ko. Ang sarap mo talaga magluto, asawa ko. Nambobola ka pa. Adobong manok lang naman yan. Huwag na nga kayo maglagyan sa harapan ko, nakakasiwa. Tsaka, nasa hapagkainan tayo. Kabastusan yan. Si nanay naman. Ganyan din naman si tatay sa inyo noon eh. Pero bahay namin to. At wala kaming kasalong ibang tao. Para naman hong sinabi niyong ibang tao ang asawa ko. Iba naman talaga. Dahil hindi ko naman kamag-anak yan. Si nanay talaga. Ay teka, Jenny, bakit may pasa ka sa gilid ng labi mo? Sino nanakit sa'yo? Saan banda? Ayan oh, sa bandang kaliwa. Eto ba? Napasulyap ako kay Nanay Dolores na ngayon ay nakatingin din sa akin. Nanlalaki ang mga mata habang nakataas ang kilay na parabang nagpapahiwatig siyang sa oras na magkamali ako ng sasabihin, malilintikan talaga ako. Hindi naman sinasadya ng bunso natin kanina. May topa kasi siya kaya nasipa niya ako kanina. Aba, ang lakas naman sumipa ni bunso. Talagang nagkapasa ka? Oo, tsaka madali talaga akong magkapasa kapag meron ako, diba? Pero parang hindi naman ganyang kalakas sumipa si bunso. At saka sa dami ng tatamaan, sa pisngi pa talaga. Ay naku Dennis, masyado ka overprotective dyan sa asawa mo. Para konting pasalang pinagdududahan mo na kaagad. Tapusin na nga natin pagkain at nang makapagpahinga na. Asawa ko, sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Yun ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako kay Dennis. Natatakot kasi ako na kung magsasabi ako sa kanya ng ginawa ni Nanay Dolores, baka hindi na siya makapagpigil pa. Baka kung ano na ang masabi at magawa niya sa sarili niyang ina. Bagay na iniiwasan ko kahit gaano pa kasama ang trato nito sa akin. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, agad na kaming nagtungo sa kwarto para matulog. Sa sobrang pagod, nakatulog agad si Dennis. Pero ako, halos hindi ako makatulog sa kakaisip kung paano maiibsan ang sama ng loob ko kay Nanay Dolores. Pero dahil na rin sa kakaisip, tuluyan akong nakatulog.
Pero hindi pa man lumalalim ang pagpapahinga ko, nagising na ako sa mararahas na pagbalibag ng gamit sa bahay, kasunod ng galit na sigaw ni Nanay Dolores. Punyeta! Sino bang nagnakaw sa akin? Sino bang ahas na kumuha ng lahat ng pera sa panaderya ko? Nay, huminahan ho muna kayo at baka atakihin kayo sa puso. Paano hindi ako maging hysterical? Ha? Nasimutang lahat ng pera ko sa panaderya. Ultimo barya na ubos! Nay, Dennis, anong nangyayari? Kasi asawa ko, kanina lang galing si Nanay Dolores sa panaderya. Mamimili na sana ng harina pero wala nang lahat ng pera sa kahadiyero. Winasak ang kaha. Hala, sino naman kaya magnanakaw nun? Buisit na yan! Hindi ako papayag na hindi ko mahuli ang kung sino mang nagnakaw ng pera ko! Hayaan nyo, Nay. I-report ko kaagad sa barangay ang nangyari. Ay nako, hindi na! Ako lang bahalang humanap sa kung sino mang kumanti sa akin. At kapag nalaman ko talaga kung sino, lintik lang ang walang ganti. Pero, Nay, sino naman po kaya sa tingin niyong gagawa nito sa inyo ikaw lang din naman ang nakakaalam ng susi ng panaderya. Aba, malay ko! Kaya nga aalamin ko eh. Kung hindi ho tayo magre-report sa mga pulis, paano nyo aalamin? May paraan ako, Dennis. May paraan ako. Kilala mo ako. Matinig ako pagdating sa paghahanap ng kriminal. Talagang idiniin pa ni Nanay Dolores ang huling salita bago sumulyap sa akin. Sa pagkakataong yon, alam kong isa ako sa mga pinaghihinalaan niya. Kahit tuloy alam kong hindi ako ang may gawa, nakaramdam ako ng matinding kaba. Natakot ako na baka gawan niya pa ako ng kwento at sabihing ako ang kumuha. Kahit walang pera sa kahadiyero, nagawa ni Nanay Dolores na makabili ng mga harina para sa pandesal at mga tinapay na ibebenta para sa araw na yon. Umakto siya na para bang walang nangyari. Sa totoo lang, nakakakaba ang kinikilos niya, na para bang pinapakiramdaman niya ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. At yun talaga ang pinaka-nakakatakot, ang tahimik niyang pagmamanman. Sino kaya talagang nagnakaw kay Nanay Dolores, no? Yan din ang iniisip ko, asawa ko. Alam ng lahat kung gaano ka-stricto si Nanay. Kinakabahan na ako para sa buhay ng taong nangahas na magnakaw sa kanya. Sa tingin mo ba, isa sa mga tauhan ni Nanay? Posible, pero hindi rin natin pwedeng alisin na baka isa sa mga kamag-anak namin. Sa tingin mo ba magagawa ng kamag-anak niyo na pagnakawan ng sarili niyang kamag-anak? Hindi naman imposible, di ba? Maraming naiinggit kay Nanay at marami ding humihingi ng tulong sa kanya. Pero wala siyang tinutulungan ni isa sa kanila. Pasensya ka na, asawa ko, ha? Pero may pagkamadamot din kasi talaga si Nanay Dolores. Alam ko naman yun. Bahala na. Ang sabi ni Nanay, siya na raw ang bahalang humanap kung sino. Kaya pabayaan na lang natin siya. Hindi ko lang kasi maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Sus, ikaw talaga. Kahit masama ang turing sa'yo ni Nanay, talagang may malasakit ka pa rin sa kanya, no? Siyempre, biyanan ko pa rin naman siya. Tara na nga at maglako na tayo ng pandesal. Baka mapagalitan na naman tayo kapag nahuli na naman tayo sa paglalako. Hoy! Jenny! Dennis! Hala naku, si Joe Henry. Pabayaan mo siyang tawagin tayo. Tara na. Pero tiyo mo pa rin siya. Kabastusan kung hindi natin siya lilingunin man lang. Pero kahapon naman. Hoy! Ano? Hindi nyo man lang ba ako pagbibilhan ng maayos, ha? Joe Henry, eto na po yung pandesal nyo. 10 piso po, di ba? 20 pesos ang bibilhin ko ngayon. Ha? Pero po... Oh, bahid baka mo? Heto, ayan, isaksak mo sa baga mo. Akin na yung pandesal ko. Ha? Eto po. Galante po yata kayo ngayong araw, ah. Siyempre, no? Anong tingin mo sa akin? Araw-araw kapos? Akin ang pandesal ko para makapag-almusal na ako. Eto po, Joe Henry. Oh, umalis na kayo. At baka uminit pa lalo ulo ko sa inyo. Nakakapagtakang may pera siya. Hayaan mo na. Linggo ngayon kaya sigurado nakasweldo na. Kung sa bagay, tara na para maaga tayong matapos. Sabik na akong ipasyal kayo ng mga bata. Ikaw talaga, oh. Kaya hindi tayo makapag-ipon ng maayos dahil palagi mo kaming pinapasyal tuwing linggo. Ano ko ba naman, nasawa ko? Tuwing linggo na nga lang ang pagkakataon para makapag-banding tayo eh. Kahit na.
Hindi naman malaking halaga ang ginagastos natin tuwing ipinapasyal ko kayo. Isa pa, unti-unti na ako nakakapag-ipon asawa ko. Baka ilang buwan na lang makaalis na tayo sa poder ni nanay. Talaga? Bakit hindi ko alam yan? Siyempre, sorpresa ko sa'yo yun. Excited na tuloy ako. Sorpresa pala pero binanggit mo na sa akin. Ang hirap din kasi magtago sa'yo. Pero di bale, hindi ko na lang babanggitin kung kailan. Tara na, tapusin na natin ang paglalako. Nang sabihin niyo ni Dennis, hindi ko naiwasang maging masaya. Dahil doon, na-imagine ko na ang magiging buhay namin kapag nakalayo na kami sa biyanan ko. Kapag malaya ako nang nagagawa ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin sa loob ng pamamahay ko. Hindi man sa amin mismo ang bahay, pero ang makabukod mula kay Nanay Dolores, malaking bagay na para sa akin. Habang nakangiting naghihiwa ng rekado para sa lulutuin kong baon namin para sa pamamasyal mamaya, nabigla ako nang may marinig na marahas na pagbagsak ng mga gamit sa labas. Kinakabahan, lumabas ako at tiningnan kung anong nangyayari, lalo na at nagsisimula ng mag-iyakan ang mga bata. Nay, ano pong ginagawa niyo? Bakit po kayo naghahalongkat sa kwarto namin? Saan mo tinago ang perang ninakaw mo sa akin, ha? Ano po? Ano po sinasabi niyo? Huwag ka nang magmaang-maangang pa, Jenny. Alam kong ikaw ang nagnakaw ng pera sa kahadiyero ng panaderya. Pero Nay, hindi po totoo yan. Wala po akong ninanakaw na kahit magkano sa inyo. Wala? Talaga? Kaya pala narinig ko kayo ni Dennis na nag-uusap. Mamamasyal kayo, ha? Dahil maraming ipon si Dennis? Ano? Siguradong ikaw ang dahilan kaya nagnakaw sa akin ang anak ko. Inutusan mo siyang magnakaw. Nay, naririnig niyo po bang sarili ninyo? Sa tingin niyo ba, kayang gawin ni Dennis ang binibintang niyo sa kanya? Kaya niya yun! Kung pipilitin mo, lalo na't sabik na sabik ka na makaalis sa poder ko, hindi ba? Nasaan? Nasaan ang pera ko? Nay, ano na naman hong kaguluhan to? Bakit inaaway niyo na naman ho si Jenny? Hoy, Dennis! Anong klaseng katarantaduhan bang ginawa mo, ha? Bakit nagnakaw ka sa akin para lang sa babaeng ito? Nagnakaw ho? Nay, hindi ko ho magagawa sa inyo yan. Kung ganun, ako pala ang pinagbibintangan yung nagnakaw ng pera nyo? Oo, dahil si Henry mismo nagsabi sa akin. At paano naman niya nasabing ako nga ho ang kumuha? Nay, baka nga ho si Tio Henry dahil galante siya kanina. Bumili siya ng 20 pesos na pandesal na dati hindi naman niya ginagawa. Ano sabi mo? 20 pesos baka mo? Opo, samantalang 10 piso lang hindi niya mabayaran. Isa pa, kahit bagong sweldo yon, nagkukuripot pa rin ho siya. Sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo? Nay, wala naman ho kayong pinagsabihan ang nangyari, di ba? Kami lang dalawa ni Jenny ang sinabihan nyo. Kaya paano nalaman ni Tio Henry? Nang itanong yun ni Dennis, tila natauhan si Nanay Dolores. Saglit siyang natulala. Tila hindi makapaniwala. Iniisip kong baka hindi niya pa rin paniniwalaan si Dennis, na baka ipilit niya pa rin na ang anak niya ang nagnakaw. Pero nagulat ako sa unang beses ng... Saan nga ulit nagtatrabahong Tio Henry mo? Sa sakahan ho ni Mang Nestor. O sige, titingnan ko kung totoo nga bang sinasabi mo. Dahil kung mali ang paratang mo kay Henry, ha? At kayo talagang mag-asawa ang may gawa, talagang palalayasin ko na kayo sa pamamahay ko. Sige po, Nay. Kahit magpustahan pa tayo. Alam ko na. Alam ko na kung saan ako pupunta at kung kanino ko malalaman talaga ng direkta kung sinong gumago sa akin. Ho? Teka lang, Nay. Saan kayo pupunta? Nay! Asawa ko, sundan mo kaya siya. Baka kung ano mangyari sa kanya eh. Alam mo naman na nagagamot yun para sa high blood, diba? O sige, ako nang bahala. Pero paano pala yung pamamasyal natin? Hindi na ba matutuloy? Mas importante yung kalagayan ni Nanay Dolores kaysa sa pamamasyal natin. Kaya sige na. Nag-aalangan man, sinundan nga ni Dennis si Nanay Dolores. Habang ako ay nanlulumong, inililigpit na lamang ang mga gamit namin na kinalat ng aking biyenan. Nasasaktan ako na sa lahat ng taong pwede niyang paghinalaan ay ang sarili niya pang anak. At ang masaklap, ako patuloy ang may kasalanan. Pero ang nakakatawa rito, sa kabila ng mga hinala ni Nanay Dolores sa akin, nagawa ko pa talagang mag-alala para sa kanya. Nang matapos akong magligpit ng mga gamit, inasikaso ko na ang mga bata.
Pareho silang umiiyak nang sabihin kong hindi na matutuloy ang pamamasyal namin, pero mabuti na lang din na mababait silang mga bata at mabilis na makaunawa, kaya napakiusapan ko sila pareho. 2 oras lang din simula nang lumabas si Dennis para sundan ang kanyang ina, ay bumalik siya na tila nag-aalala. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Si nanay, nasaan na si nanay? Ayun na nga. Nawala siya bigla. Hinanap ko siya sa mga lugar kung saan siya pwedeng pumunta pero wala eh. Ang bilis niyang nawala. Naku, nasaan na kaya yun? Hindi ko alam. Pero sana makauwi siya ng maayos. Mukhang galit na galit pa naman siya. Kaya nga, siya nga pala, si Joe Henry mo, hindi ba natin siya kakausapin tungkol sa ginawa niyang paninisi sa atin? Ginawa ko na kanina. Pero ang lumabas, ako pa ang masama. Ay, sana hindi totoo na siya. Sana ibang tao. Dahil napakasakit malaman na ninakawan ka ng sarili mong kamag-anak. Naaawa tuloy ako kay nanay. Sana nga, pero kung hindi si Joe Henry, tayo na naman ang pagbibintangan ng nanay mo. Kahit naman pagbintangan niya tayo, wala naman siya makukuhang ebidensya sa atin. Dahil wala naman talaga akong kinuha. Bakit hindi mo na lang kaya isumbong sa mga pulis? Hayaan mo na si Nanay Dolores na huwag pumayag. Mas mapapabilis ang paghahanap kung may mga pulis, diba? Hanggat maaari sana ayokong suwayin ng utos ni nanay pero kung sa tingin mo yan ang pinakamagandang dapat gawin, sige, magsasabi ako sa mga pulis. Napagpasyahan na muna naming hintayin si Nanay Dolores na umuwi bago kami magtungo sa mga pulis. Inisip kasi namin na baka sa pulis na nga talaga siya pumunta para matulungan siya. Ilang oras din kaming naghintay hanggang sa makauwi na nga ang aking biyenan ng mag-aalas 6 na ng gabi. Nakangisi siya na para bang galit pero nagpipigil pa. Nay, kamusta ho? Saan ho kayo nang galing? Pumunta ako sa taong alam ko makakatulong sa akin. May nalaman ho ba kayo? Oo, at higit pa sa dapat kong malaman. Kung ganun, sino pong nagnakaw sa inyo? Hindi mo na kailangan malaman pa, Dennis. Ako lang bahalang gumawa ng paraan. Pero nay, hindi mo man lang ba sila kakausapin? Huwag mo na nga muna akong kausapin tungkol dyan. Pagod ako dahil malayong binyahe ko patungo doon. Saan ho ba kasi talaga kayo nang galing? Pwede ba, Dennis? Ito lang ang masasabi ko, ha? Ito na ang huling beses na pag-uusapan natin ang tungkol sa bagay na ito. Kahit hindi niya ipahalata, ramdam namin ang matinding galit ni Nanay Dolores. Kitang-kita sa mga mata niya yon. Palagi naman talagang galit ang biyenan ko, pero sa pagkakataong ito, alam ko na mas matindi ang nadarama niya. Pero gayon pa man, wala kaming magagawa kundi ang manahimik na lang dahil hindi rin naman siya nagsasalita. Kinabukasan, maaga ulit kaming nagising para sa paggawa ng pandesal. Nang dumating kami sa panaderya, nakakapagtaka na hindi masyadong kumikibo si Nanay Dolores. Mararamdaman talaga ang tensyon. Hanggang sa matapos na nga kami sa paggawa ng pandesal at handa na kaming maglako sa labas. Kinakabahan ako sa kinikilos ni Nanay Bakit naman asawa ko? Hindi ba parang mas maganda nga dahil hindi niya tayo sinisinghalan? Hindi niya tayo inaaway. Oo, pero hindi kasi ganyan ang normal sa kanya . Nakakapag-alala. Baka mamaya bigla na lang siyang bumuga ng apoy. Asawa ko, ikaw naman. Hindi kailanman bubuga ng apoy ang nanay ko. Naku, para namang nagbibiro ako. Basta, kahit na sinasabi niyang ayos lang siya, wag nating pabayaan. Dapat pa rin natin siyang bantayan. O siya, sige. Ako nang bahalang umintindi kay nanay. At ikaw, huwag kang masyadong ma-stress ha. Si nanay yun. Malakas siya at matapang. Kahit papano, ipagpasalamat mo na hindi nasa atin ang atensyon niya ngayon. Diyos ko! Johnny! Dennis! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joe Henry, ano po nangyayari sa inyo? Ang asawa ko! Diyos ko, ang asawa ko! Bakit po? Dennis, tara, tulungan natin si Joe Henry. Ano ho talagang nangyari? Kumalma ho muna kayo. Hindi ho namin kayo matutulungan kung hindi kayo hihinahon at magsasalita. Buhisit kayo! Natataranta na nga ako! Pagkatapos sasabihan niyo pa ako na huminahon? Sinong hihinahon sa sitwasyong ito? Kaya nga ho, paano kami makakatulong kung hindi niyo sasabihin sa amin ang problema? Ang asawa ko nga. Kagabi, nag-away kaming dalawa. Lumayas siya.
Bagay na madalas niyang ginagawa. Pero umuwi rin naman siya pagkatapos niya magpalipas ng galit. Kaya lang ngayon hindi siya umuwi. Hinanap ko siya sa mga kumare niya pero wala. Yun pala, nasa likod bahay lang siya. Dito! Tiyo, kinakabahan naman ako sa inyo. Ano ho ba talaga nangyari? Diyos ko po, sinong demonyo ang may gawa nito kay Tia? Nag-away lang kami. Pero hindi ko naisip na mamamatay siya. Lalong-lalo na hindi sa ganitong paraan. Tiyo Henry, kailangan ho nating tumawag ng pulis para maimbestigahan ang nangyari. Sige, pero nakikita mo, wakwak ang katawan niya at ubos ang laman loob. Tingin ko, aswang ang may gawa niyan. Tiyo Henry, baka naman ho malaking hayop lang ang gumawa niyan. Malaking hayop? Anong klaseng hayop ang kayang gumawa niya sa isang tao? Kung sawa, maiintindihan ko pa. Pero hindi sawa ang may gawa niyan. Unahin na ho muna nating ipagbigay alam sa mga pulis. Kung walang maibigay na sagot ang mga pulis sa atin, saka ho natin subukang alamin kung aswang nga ho talaga. Nilingon ako ni Dennis, lalo na't ramdam niya sigurong hindi ako kumikibo. Dahil nang makita ko pa lang ang sitwasyon ng asawa ni Tio Henry, alam ko na agad na tama ang hinala niya. Isang aswang ang may gawa nito. Amoy na amoy kong masangsang na amoy ng aswang pero hindi ko ito kakilala. Hindi siya isa sa mga kamag-anak ko. Alam kong dayong aswang ang may gawa nito. Kahit nanginginig pa sa nangyari, pinilit kong magpatuloy sa paglalako ng mga pandesal habang si Dennis ay sinamahan si Tio Henry sa pagpunta sa estasyon ng pulis. Kinakabahan ako. Kahit kasi alam ko na sa sarili ko na wala akong kasalanan, pakiramdam ko ay ididiin sa akin ni Tio Henry ang sisi, lalo na't kalat nga noon sa baryo na kami ay may lahing aswang. Pagbalik ko sa panaderya, kaagad kong ibinalik ang mga bilao. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan si Dennis? Nay, may nangyaring hindi maganda sa asawa ni Tio Henry. Ano ka mo? Ano nangyari? Natagpuan siya ni Tio Henry na wakwak po yung tiyan at wala na pong buhay sa likod po ng bahay nila. Ganon? Nasaan na nga si Dennis? Sinamahan niya po sa estasyon ng pulis si Tio Henry para i-report po yung nangyari. Pero wakwak ang tiyan. Sa tingin mo ba, mariresolba ng mga pulis yan? Ang sasabihin lang na mga walang kwentang yan, isang malaking hayop ang may gawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba taswang ka? Nay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Hindi naman totoo po yung mga sinasabi ng ibang tao na aswang kami. Syempre, dedenay mo yan. Pero ang totoo, isa talaga kayong aswang. Sa tingin mo, naniniwala ako na niregla ka lang nung gabing nakita kitang maraming dugo sa katawan at palda? Hindi ako tanga, Jenny. Alam ko na dugo yun ng manok na binili ni Denny sa kumare ko. Nani Dolores, sumusobra na po kayo sa mga paratang niyo sa akin Hindi ko po pinatay ang asawa ni Tio Henry. O sige, pwedeng sabihin natin na hindi mo nga pinatay. Pero baka naman, maamoy mo kung sino may gawa. Hindi po ako aswang, Nanay Dolores. Sige, panindigan mong pagsisinungaling dahil lalabas at lalabas din naman ang buong katotohanan. Ang sakit niyo po magparatang sa akin, Nay. Nasasaktan ka ba talaga? O kinakabahan ka na dahil anumang oras mahuhuli ng totoong pagkatao mo? Tama na po. O eto, ayan ang komisyon mo sa araw na ito. Sige na, umalis ka na sa harapan ko at nasisira ang araw ko. Nagkatotoo ang iniisip ko na pwedeng sa akin nga isisi ang nangyari sa pagkamatay ng asawa ni Tio Henry. Naging laman tuloy yon ng isip ko. Pabalik-balik ako sa loob ng bahay, hindi ako mapakali. Natatakot ako na baka tuluyan nang mabuking ni Nanay Dolores ang totoong pagkatao ko. Sinubukan kong kumalma, pero parang sasabog talaga ang isip ko. Sari-saring emosyon nang nararamdaman ko hanggang sa tuluyang nakauwi si Dennis sa bahay. Asawa ko, ano nangyari? Kumusta? Sabi ng mga pulis malaking hayop daw ang may gawa. Kaya nagsimula na silang hanapin ang hayop na gumawa nun kay Tia. Pero naniniwala ba sila na hayop nga ang may gawa? Yun na nga, hindi naniniwala sila Tio Henry.
Sigurado raw na may aswang na pag-alagala sa baryo natin. Kinakabahan na ako, asawa ko. Bakit ka naman kakabahan kung wala ka namang ginawang masama? Yun na nga. Wala naman talaga akong ginagawang masama pero ang nanay mo... Ang nanay mo akong sinisisi. Paano ikaw ang sinisisi? Ang sabi niya, aswang daw ako at alam niya na nagsinungaling tayo nung gabing nahuli niya akong puno ng dugo. Ano? Paano naman niya malalaman yun? Hindi ko alam, Dennis. Malakas ang kutob ko na sa akin isisisi ang lahat ng to kaya kailangan ko rin gumawa ng paraan para mahuli kung sino man yun. Pero asawa ko, baka mapahamak ka naman dyan sa binabalak mo. Hindi ako mapapahamak. Kilala mo naman ako, diba? Kung dati kinaya mo, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa susunod. Basta, hindi pwedeng pabayaan ko na lang na akong sisihin ng lahat. Hindi rin ako matatahimik. Walang nagawa si Dennis kundi ang hayaan ako sa binabala kong gawin. Kinabukasan nga habang naglalako ay minamanmanan ko ang mga kapitbahay namin. Sinusubukan kong amuyin kung sino ang kapareho ng amoy na nalanghap ko mula sa bangkay ng tiyahin ni Dennis. Pero halos naikot na namin ang buong parte ng baryo kung saan kami naglalako ng... Asawa ko, may nararamdaman ka ba sa mga kapitbahay natin? Yun na nga eh, wala. Kung wala sa mga kapitbahay natin sa parte ng baryo na iniikutan natin, makikiusap ako kay Bingbing na dun tayo sa ruta niya mag-ikot ng pandesal bukas. Oh, sige, mas maganda yan para malaman natin kung nandun ba. Pero asawa ko, paano kung wala pa rin? Paano kung hindi pala taga rito yung aswang? Basta, iisip ako ng iba pang paraan para mahuli siya. Teka lang, tingnan mo si Tio Henry. Saan kaya siya galing? Sa tingin ko galing siya sa police station. Tara, makibalita tayo. Teka lang, asawa ko. Mas mabuting ikaw na lang ako mausap sa kanya kasi baka kung ano na naman ang masabi niya sa akin eh. Ay, oo nga pala. O sige, mauna ka na sa panaderya. Hintayin mo na lang ako. Agad akong nag-iba ng direksyon. Imbis na magtungo sa kung saan madali sana ang dadaanan ko, ay umikot pa ako sa mas malayo kesa naman makasalubong ko pa si Tio Henry at kung ano-ano na naman ang sabihin niya sa akin. Pero kung inaakala kong makakatakas ako sa masasakit na salita, nagkakamali ako. Dahil pagkarating ko sa panaderya, nag-aabang naman si Nanay Dolores na matalim ang tingin sa akin. Nay, ito na po yung bilao. May natira pong 10 piraso. Akin na! Ito, komisyon mo. Maraming salamat po. Sige po, uuwi na po ako at naghihintay na po yung mga bata. Teka lang, Jenny. Yung sinabi ko sa'yo, may naramdaman ka ba sa kung sinong aswang na gumawa nun? Nay, hindi nga po ako aswang. Wala po akong kakayahang alamin kung sinong aswang may gawa nun sa asawa ni Tio Henry. Tsaka, di ba po, nag-imbestiga na po yung mga pulis na malaking hayop nga daw po may gawa nun. Pero nasan yung hayop? Haber? Nasan? Hindi ko po alam. Bakit po ba ako pong tinatanong nyo? Mga pulis nga po ang naghahanap. At ikaw pa ngayon ang nagagalit, ha? Nay, sawang-sawa na po kung palagi niyo po akong pinagagalitan sa mga bagay na hindi ko naman po ginawa. Hindi lumayas ka. Lumayas kayo ng pamilya mo sa pamamahay ko para hindi kita mapagalitan. Hindi niyo magawa, di ba? Hanggat nasa poder ko kayo, wala kang karapatang sumagot sa akin ng pabalang. Itinikom ko ang bibig ko habang unti-unting namumuo ang galit sa dibdib ko. Wala na akong magawa. Tagos sa puso ang mga salitang sinabi ni Nanay Dolores. Kasi tama siya. Wala akong karapatang magsalita dahil nakikitira lang ako. Walang imik na umalis ako sa panaderya. Pabalik sa bahay pagkatapos ay nagmamadali kong iniligpit ang mga gamit namin. Tuloy-tuloy na humahagulgol ako na naging dahilan para magising ang 2 anak namin ni Dennis. Sobrang sakit. Hindi ko na kayang pagtiisan pa ang masasakit na salita ng biyanan ko. Pero nang nasa kalagitnaan ako ng pagliligpit ng mga gamit, na-realize ko na hindi pa pala namin kaya. Kung aalis kami, saan kami pupunta? Kulang ang pera namin para rumenta ng bahay at mas lalong hindi na ako pwedeng bumalik pa sa mga magulang ko. Asawa ko? Anong ginagawa mo?
Dennis, hindi ko na kayang nanay mo. Pagod na ako. Parang awa mo na. Alisin mo na ako sa bahay na to. Asawa ko, huminahon ka. Bakit ba? Ano bang sinabi sa'yo ni nanay? Paulit-ulit na lang ba, Dennis? Ayoko nang sabihin pa dahil masakit na sa puso eh. Sandali at pupuntahan ko si nanay para kausapin. At ano, kapag kinausap mo siya at wala ka sa bahay, pagagalitan niya na naman ako. Sasaktan niya na naman ako. Sinaktan ka niya? Kung sasabihin ko oo, may magbabago ba? Aalisin mo na ba ako sa bahay na to? Dennis, kung may paninindigan ka at mahal mo talaga ako, hindi mo ako hayaang maranasan to. Hindi ko na kaya ugali ng nanay mo. Bakit ngayon mo lang sinabi na sinaktan ka niya? Dahil ayoko mapagalitan na naman dahil sa pagsusumbong ko sa'yo. Kung ganun, sige. Maghahanap lang ako ng bahay na mauupahan natin. At bukas na bukas din, aalis na tayo sa bahay na to. Pinag-empake na kaagad ako ni Dennis ng mga gamit namin habang siya naman ay pumasok na muna sa trabaho niya para daw may dagdag kaming pera. Tahimik kong sinunod ang gusto niya kahit sa totoo lang, bigla akong nakaramdam ng pag-aalangan sa biglaang desisyon namin. Kapag umalis kami sa poder ng biyanan ko, ano kaya ang pwede mangyari sa amin? Mahihirapan kami, oo, lalo na sa pinansyal dahil hindi rin talaga biro ang pagbabayad ng upa sa bahay. Pero sa kabilang banda, mas giginhawa ang pakiramdam ko dahil hindi ko na kailangang mag-alala sa lahat ng bagay na gagawin ko dahil maiiwasan ko na ang pagiging mapangmata ni Nanay Dolores. Sana lang ay kayanin namin. Sana tama ang desisyon na ito. Jenny! Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa nakakapagluto ng hapunan? Pasensya na po, Nay. May inasikaso lang po ako. Teka, ano yung mga nakabag na yan? May mga nakakahon din. Nasaan ang mga gamit ninyo? Nay, mas mabuti po kung si Dennis na lang pong kausapin ninyo. Ayoko na pong makapagsalita ako ng masama eh. Alam ko na. Aalis kayo? Ay, para naman kaya niyong mangupahan ng bahay. Magluluto na po ako ng hapunan. Aba, ang yabang niyo ah. Bakit? May pera ba kayo pang upa? Hindi ko na siya pinansin. Sa halip ay tumuloy na lang ako sa kusina para mag-umpisa ng magluto ng ulam na panghapunan. Panay ang putak niya. Kung ano-anong salita ang mga sinabi niya pero nanatili akong tikom. Kahit ano namang sabihin ko sa kanya, wala pa rin akong panama. Hanggang sa hindi na yata siya nakatiis pa sa pagiging tahimik ko. Bigla niya akong binato ng kung ano sa likod ng ulo ko. Aray ko, bakit niyo naman po ako binato? Kinakausap kita, bastos ka! Mawalang galang na po. Pero ayoko po kayong kausap. Nagluluto rin po ako ng hapunan natin kaya mas okay po kung hindi nyo na lang po ako aabalahin. Pwisit kang babae ka? Anong sinabi mo kay Dennis para biglang siyang magdesisyon na aalis na kayo dito, ha? Sinabi ko lang po ang totoo. Siniraan mo ko? Sinabi mong masama ang ugali ko? Eh, ikaw ngang aswang ka? Hindi ko pinagkalat na ganun ka? Tapos sa sarili kong anak, sisiraan mo ko? Hindi ko po kayo siniraan. Kung anong nakikita ng anak nyo sa kung paano nyo akong itrato, yun lang din ang pinagbasihan niya. Aba talagang sumusobra ka na? Ate Dolores! Ate! Pagbuksan mo ang pinto at ilabas mo ang manugang mo! Halika rito, Jenny! Ayan, tinatawag ka na ni Henry. Ano na namang kabulastugan ang ginawa mo? Ate! Si Jenny! Ilabas mo! Aray ko po! Bitiwan niyo po buko, Nay! Eto na nga! Oh, ayan! Ano kailangan niyo sa babaeng yan? Ate, ang anak kong si Ricky nasa boarding house na sa kabilang baryo. Natagpo ang patay sa loob mismo ng boarding house. At alam mo ba kung anong dahilan ng pagkamatay niya? Ano? Wakwak ang tiyan at ubos ng laman loob. Iniisip mo bang ang manugang ko ang may gawa? Ay siya, baka nga. Total, siya lang naman ang may galit sa pamilya niyo. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Eh hindi naman po ako maalis ng bahay ah. Kaya paano akong pumatay sa anak niyo, Tio Henry? Hayop ka? Nagmamang-maang ka pa? Eh ikaw lang naman ang aswang sa pamilyang to. Una pa lang, iba na ang kutob namin sa'yo. Hindi po talaga ako. Pakiusap, makinig naman po kayo sa akin oh. Anong makinig?
Bistado ka na, Jenny. Ikaw ang pumatay sa anak ko. At ano sinasabi mong hindi ka umalis? May nakitang babaeng kulot ng buhok na may maputlang balat at payat sa labas ng boarding house ni Ricky bago siya mamatay. Kaya wag mo kaming niloloko. Pero hindi lang naman po ako may ganong klaseng buhok at pangangatawan, Tio Henry. Hindi ko nga po alam kung saan ang boarding house ng anak ninyo. Huwag ka nang magmaang-maangang pa, Jenny! Bistado ka na! May ebidensya ho ba kayo na ang asawa ko nga ang may gawa? Wala naman ho, di ba? Kung wala ho kayong ebidensya, wala ho kayong karapatang ipahiya siya ng ganito. At talagang pinagtatanggol mo pa ang asawa mo? Nababaliw ka na sa panghihipnotismo sa'yo ng babaeng aswang na yan. Bigyan niyo ho kami ng matibay na ebidensyang aswang nga ang asawa ko bago niyo sa husgahan. Sa ngayon, hayaan niyo pong mga pulis ang mag-imbestiga. Hindi niyo po dapat ilagay ang bata sa mga kamay niyo. Halika na, Jenny. Maglilipat na tayo ng bahay ngayong gabi rin. Ha? Ano ka ma? Dennis! Maghunos dili ka! Hindi ka dapat sumama sa babae yan. Ang dapat gawin, palayasin siya sa pamamahay na ito. Kung aalis siya, aalis kaming buong pamilya. Dennis, itigil mo yan. Kapag umalis ka ngayon, itatakwil na kita bilang anak ko. Eh di takwil niyo ako. Pagod na ako maging sunod-sunuran sa inyo. Dali-daling pumasok si Dennis sa loob ng bahay namin at kinuha ang mga gamit namin sa kwarto. Habang ako naman ay kinuha ang mga anak naming dalawa. Panay ang dakdak ni Nanay Dolores habang hinahakot ni Dennis ang mga gamit namin. Maraming pagbabanta ang aking biyanan. Mga itinaga niya sa bato kasama ng katakot-takot na mga sumpa. Talaga bang hindi kita mapipigilan, Dennis? Pasensya na ho, Nay. Pero hindi na ho. Pwes, kapag naghirap kayo at nagipit, wag na wag kayong lalapit sa akin. Sige, lumayas kayong buong pamilya. Ipagpalit mo ko sa aswang na babaeng yan. Tara na, Jenny. Umalis na tayo sa impyernong bahay na to. Sa kabila ng galit ni Nanay Dolores, kitang-kita ko sa mga mata niya ang kahalong lungkot doon. Halata ang pag-aalala niya, pero mas nangingibabaw ang pagiging matigas. At ewan ko ba, hindi ko maiwasang maawa sa kanya ngayong magiging mag-isa na lang siya sa bahay. Iniisip ko kung paano ang paglilinis at pagluluto ng mga pagkain niya. Pero kung hindi kami aalis, habang buhay ko lang titiisin ang hirap ng pakikisama sa kanya. Malapit lang sa sakahang pinagtatrabahuhan ni Dennis ang nakuha naming paupahan. Ang sabi niya sa akin, mabait daw ang may-ari dahil pinayagan kaming upa lang mismo sa buong buwan ang ibayad namin dahil kulang pa talaga ang perang meron siya. Asawa ko, magiging ayos lang kaya tayo dito? Wala tayong lutuan, wala tayo kahit na plato. Ang tanging meron lang tayo, mga damit. Huwag mo munang isipin yan, asawa ko. Lahat naman na nagsasama, nagsisimula sa wala. Unti-unti tayo makakapundar sa paglipas ng araw at buwan. Tsaka, wala na pala akong trabaho nito. Paano yan? Isasama kita sa sakahan. Kung ganun, sino magbabantay sa mga bata? Ay, huwag mo munang isipin. Ang importante, may isa sa ating nagtatrabaho. Hahanapan kita ng trabahong pwede sa bahay lang o pwedeng isama mo ang mga anak natin. Basta sa ngayon, dito muna kayo. Pakiramdam ko mahihirapan akong masanay dito. Ano kaya mangyayari kay Nanay Dolores? Hayaan mo muna siya. Matuto sana siyang tanggapin na marunong din siyang magkamali. Hindi yung palagi siyang tama. Akala ko talaga hindi mo kami maaalis sa bahay niyo eh. Matagal ko nang gustong umalis dun. Sadyang naaawa lang akong iwan si nanay. Ilang beses ko na siyang pinakausapan pero hindi niya ako pinakikinggan. Baka naman may tanim na sama ng loob ka sa kanya. Kahit na ano pang mangyari, sana wag kang magtatanim ng sama ng loob sa nanay mo, Dennis. Masama ang loob ko pero mahal ko pa rin siya. At kung dumating ang araw na humingi siya ng tawad, buong puso ko siyang tatanggapin. Ay naku, asawa ko. Ewan ko ba? Sino ba talaga sa inyo ni nanay ang aswang? Parang mas mabait pa ang asawa kong aswang kaysa sa nanay kong tao naman. Ano ka ba naman, Dennis? Huwag ka naman ganyan sa nanay mo. Biro lang naman, asawa ko. Eh bakit? Totoo naman, di ba? Sa bagay, tama ka. Kahit pa sabihin hindi ako sanay sa bagong bahay namin, nakatulog ako ng maayos. Sa unang pagkakataon, simula nang magsama kami ni Dennis, nakatulog ako ng dire-diretso hanggang 6:00 ng umaga. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ko na kailangang gumising ng madaling araw para lang magmasa ng gagawing tinapay kahit wala namang bayad. Magandang umaga, asawa ko.
Mukhang masarap ang tulog mo ah. Naku, oo. Ang sarap nga sa pakiramdam eh. Siya nga pala, kanina ka pa ba gising? Oo eh, nasanay na kasi kung gumigising ng maaga. Eto, may dala akong almusal. Binili ko sa karinderya. Magtiyaga muna tayo sa biniling ulam at kanin. Kasi hindi pa ako nakakasweldo. Ayos lang asawa ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon natin ngayon. Ang mabuti pa, maghahain na ako para makakain na tayo. Kaya lang, wala pala tayong pinggan, pati kubyertos. Huwag kang mag-alala, nakabili na ako niyan. Nandun sa kusina, tig-isa pa tayong 4. Naku, mabuti naman. Akala ko wala eh. Naging maayos naman ang unang mga araw namin na naninirahan kami ron. Bagamat nahihirapan kami sa gastos, mas ayos na to kesa yung palaging may nagagalit sa amin. Natitiis ko ang hirap ng walang pera kesa ang hirap ng matinding sama ng loob. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang isang gabi, nagising akong tila gutom na gutom. Parang may hinahanap ang buong katawan ko. Naghagilap ako ng makakain sa kusina pero wala akong mahanap doon dahil wala naman kaming imbak na pagkain. Hanggang sa unti-unti nang umiikot ang sikmura ko. Hindi na akong mapakali. Gustong-gusto kong kumain ng buhay na laman. Ilang saglit pa na baling ang atensyon ko sa mag-aama kong mahimbing ang tulog. Nanuot sa ilong ko ang mabangong amoy ng dugot laman nila. Hanggang sa tila nanlalabo na ang paningin ko. Pilit kong pinigilan ang sarili kong huwag gawin. At nang magmulat ako ng mata, agad kong naramdaman ang pawisan kong katawan. Asawa ko, anong nararamdaman mo? Asawa ko, anong nangyari sa akin? Bakit ang dami kong dugo sa mga kamay at damit ko? Asawa ko, huwag mong sabihin na kumain ba ako ng tao? Hindi asawa ko, kumalma ka. Wala kang kinain na tao. Pero bakit ganito? Bakit ang dami kong dugo? Kinain mo ang isa sa mga alagang kambing ng may-ari ng bahay natin. Pero huwag kang mag-alala dahil nagawan ko na ng paraan. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nagkaganyan? Hindi ka naman dating ganyan na parang nawawala sa ulirat. Hindi ko rin sigurado asawa ko. Basta ang alam ko lang, nagising akong parang gutom na gutom. Hindi kaya ano? may malapit na kamag-anak akong aswang na nag-uudyok o bumubulong sa akin para gawin ang bagay na to. Hindi kaya yung aswang na kumain kay Tia at kay Ricky ay yung parehong aswang na nag-uudyok sa'yo? Pero hindi ko kilala ang amoy ng aswang eh. Hindi ko siya kilala. Pwede kasing hindi mo siya kilala pero kamag-anak mo pala. Asawa ko, bigla akong kinabahan. Paano kung ako pala talagang kumain sa asawa at anak ni Tio Henry? Paano kung may nag-uudyok pala talaga sa akin na gawin yun? Imposible yan. Hindi mo magagawa ang mga bagay na yun. Hindi ka papatay ng kahit sinong tao kahit pa sobrang galit mo sa kanila. Kung galit ka lang naman, bakit asawa pa ni Tio Henry? Bakit hindi si nanay? Diba? Ano ka ba naman, Dennis eh? Seryoso ng sitwasyon natin pero ganito pang sinasabi mo. Pasensya naman asawa ko. Hindi kasi ako sanay na ganito ang pinag-uusapan natin. Basta naniniwala ako na hindi ikaw. Halika na, maghugas ka na ng katawan at bumalik na tayo sa pagtulog. Buong gabi akong inusig ng aking konsensya. At dahil hindi ako mapakali, nagawa kong lumikha ng pangontra para hindi ako maudyukan ng kung sino mang aswang na bumubulong sa akin. Nang matapos ko yung gawin, saka lang akong nakatulog ng maayos. Kinabukasan, kaagad na hinanap ng may-ari ng bahay ang kambing niya. Mas lalo patuloy akong nahiya dahil sa nangyari. Kahit sinabi na ni Dennis na mas mabuting kambing lang ang nakain ko at wala rin namang nakakita sa akin, hindi pa rin makapagpahinga ang isip ko. Hanggang sa muling sumapit ang gabi. Hawak ang gawa kong pangontra, tahimik akong naupo lang sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ng napakagandang buwan. Asawa ko, nakatulog na ang mga bata. Mas mabuting matulog na rin tayo. Hindi ako makatulog. Kakaiba ang pakiramdam ko ngayong gabi eh. At saka, natatakot ako na baka maulit na naman yung nangyari kagabi.
Asawa ko, huwag mong masyadong isipin ng isipin yun. Masisisi mo ba ako? Buong araw lang ako nandito sa bahay at inaalagaan ng mga bata. Wala akong ibang ginagawa, kaya panay ang pag-iisip ko ng masama. Kung tutuusin, dapat masaya na ako eh. Dapat hindi ako nag-iisip ng ganito, pero bakit ba kasi? Tumahan ka na. Hindi makakatulong ang pag-iyak. Di ba sabi mo may ginawa ka ng pangontra? Magiging maayos ang lahat. Hindi ka na magagambala ng kung sino mang nag-uudyok sa'yo. Pero asawa ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nahuhuli. Natigilan ako sa pagsasalita nang makarinig ako ng halo-halong boses sa isip ko. Napapikit ako ng mariin. Lalo na nang marinig ang nakakabinging diretsyong linya kasunod ng paglitaw ng kung ano-anong imahe sa isip ko. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko hanggang sa bigla akong nabalik sa ulirat nang marahas akong alugin ni Dennis kasunod ng pagtawag niya sa pangalan ko. Asawa ko! Ano nangyayari sa'yo? Dennis, si Nanay Dolores. Kailangan natin siya balikan, kailangan natin siya iligtas. Bakit? Ano mangyayari sa kanya? Bilisan mo! Kausapin muna natin yung may-ari ng bahay at pakiusapan silang bantayan ng mga bata. Kailangan natin puntahan si Nanay Dolores. Puno man ng pagtataka, sinunod ni Dennis ang inutos ko sa kanya. Mabuti na lang at pumayag din naman yung matandang babaeng may-ari ng bahay na inuupahan namin na magbantay ng mga bata. Nang masigurong ayos ng lahat, dumiretso na kami sa bahay ni Nanay Dolores. At dahil gabi na at wala nang masakyan, tinakbo lang namin na ang patungo ron. Malayo pa sa bahay ni Nanay Dolores, narinig ko na ang umaalingaw-ngaw na sigaw ni Tio Henry mula sa kanilang bahay. Asawa ko, kila Tio Henry muna tayo! Pero bakit? Akala ko ba si nanay ang nanganganib? Hindi, naririnig kong sigaw ni Tio Henry. Nanghihingi siya ng tulong. Kung ganun, sige. Hindi na bago kay Dennis na matalas ang pandinig ko, kaya naniwala siya sa akin. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa bahay ni Tio Henry, pero... Diyos ko po! Tio Henry! Dennis, ang nanay mo. Huwag ho muna kayo magsalita. Tutulungan ko ho kayo. Dadalhin ko ho kayo sa ospital. Hindi. Sabihin mo sa nanay mo. Patawad. Tio Henry! Tio! Diyos ko po, bakit ba nagkakaganito? Bakit buong pamilya niyo ang pinapatay ng aswang? Asawa ko, wala na tayong oras. Naamoy ko ang aswang. Papunta siya sa bahay ni Nanay Dolores. Pero paano si Tio Henry? Kailangan niya tayo. Patay na si Tio Henry, pero ang nanay mo kaya pa natin siya iligtas. Kung hindi ko pa yun sinabi, hindi pa tatayo si Dennis at sasama sa akin patungo sa bahay ni Nanay Dolores. Umiiyak na si Dennis, bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Inaasahan ko na pagdating namin sa bahay ng biyanan ko, maririnig kaagad namin ang takot na boses niya. Kaya pareho kaming kinabahan ni Dennis nang madat na namin itong tahimik. Nay! Nandyan po ba kayo? Nay! Shh! Huwag ka munang maingay, asawa ko. Tingnan mo, may mga bakas ng paa. Paa ng aswang. Pumasok na ang aswang? Baka napatay niya na si nanay. Tara na! Hindi, ibang pakiramdam ko. Ako na munang mauna. Sumunod ka sa akin. Ako ang lalaki, ako dapat ang mauna. Asawa ko, ako ang aswang at wala siyang mapapala kung sasaktan niya ako. Sinunod ako ni Dennis. Nagtungo siya sa likuran ko habang ako ay nag-umpisa ng maglakad papasok sa loob ng bahay. Kinakabahan ako, pero pilit kong tinatagaan na ang sarili ko. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ni Nanay Dolores. Mula sa labas, narinig namin ang usapan. Nagawa ko ng kasunduan natin. Ang usapan ay usapan. Nasaan na si Jenny? Ha, mabuti naman kung ganon. Natapos din ang buhay ng mga pesting kamag-anak kong yon. Mga mukhang pera. Walang ibang ginawa kundi manghingi. Hindi na lang magtrabaho at magsumikap. Magnanakaw pa. Nasaan na si Jenny, Dolores? Ang usapan natin, ibibigay mo siya pabalik sa amin.
Siya na ang susunod sa yapak ng lola ko. Wala na siya rito. Umalis na. Nandun na siya sa may bandang sakahan. Ang sabi mo sa akin, ibibigay mo siya. Bakit ngayon? Hindi ka na tumutupad sa usapan natin. Tumutupad naman ako. Sadyang umalis lang sila dito dahil napaka-arte ng babaeng yun. Hayaan mo, sasamahan kita pumunta sa bahay nila. Halika, dito. Ituturo ko sa'yo. Natigilan si Nanay Dolores nang pagbukas niya ng pinto ay naabutan niya kami. Kita ang pagkagulat sa mga mata niya. Halatang hindi niya inaasahang makita kami. Jenny, Dennis, anong ginagawa niyo rito? Nay, ikaw pala may gawa ng lahat ng ito? At sinisisi mo ang lahat kay Jenny? Paano mo nagawa to sa asawa ko? Paano mo nagawa sa amin to? Magpapaliwanag ako, anak. Kasi Ano pa ang ipapaliwanag nyo? Narinig na namin ang lahat. Lahat ng ito'y plinano nyo. Ganyan ka pala talaga kasama. Paano mo nagawang ipapatay ang sarili mong kapatid ng dahil lang sa pera? Sandali nga. Bakit ba kailangan ko magpaliwanag, ha? Bakit parang kasalanan ko? Una sa lahat, ang mag-asawang yon ang nagnakaw sa akin at tama lang sa kanila na mamatay sa ganong paraan, lalo na't matagal na pala talaga nila akong ninanakawan. At yung asawa mo, hindi naman talaga siya bagay sa'yo eh. Isa kang tao at yung asawa mo naman, isang aswang, isang halimaw. Aswang nga ho ang asawa ko, pero kumpara sa inyo, mas halimaw pa kayo kaysa sa kanya. Napakawalang utang na loob mo. Anak lang kita, Dennis. Matagal pa bang drama niyo? Jenny, halika na. Umuwi ka na sa atin. Pilit kong tinitigan kung sino ang aswang nakaharap ko. Pero kahit na anong titig ko, hindi ko siya mamukhaan. Maging ang kanyang katawan at amoy ay kakaiba rin. Hindi ko pa siya kailanman nakikita. Sino ka? Hindi mo ako nakikilala? Ako ito, ang nanay mo. Oo nga pala, nagpalit na nga pala ako ng katawan. Bagay ba sa akin? Pero akala ko po, hindi ka kumakain ng tao. Hindi ko kinaya eh. Hindi kinaya ng pagkatao ko bilang aswang. Halika na, kailangan mo nang umuwi sa atin. Kailangan may pumalit na sa posisyon ng lola mo. Pero bakit ako? Hindi ko gusto ang buhay bilang isang aswang. Hindi mo gusto pero para sa'yo, Jenny. Alam kong nararamdaman mo na unti-unti ka nang magiging aswang. Unti-unting lalabas ang pagkatao mo kahit na pilit mo yang itago. Hindi. Kaya kong tiisin to, Nay. Mabubuhay ako ng normal. Hindi mo kaya. Sa oras na makatikim ka na ng laman ng tao, tuluyan ka ng magiging purong aswang at siguradong babalik ka rin sa amin. Nabigla ako nang lumapit sa akin si Nanay at pilit na ipinasok sa bibig ko ang isang itim na bato. Pinilit ko siyang itulak palayo sa akin para mailuwa ko ang batong yon pero hindi ko nagawa nang takpan niya pati ang ilong ko. Tuluyang gumuhit ang bato sa lalamunan ko. Nakaramdam ako ng mainit na paghagod nito. Kasunod ng paglaho ni Nanay mula sa harap ko. Sinubukan ko pang pigilan ang pagbaba ng itim na bato sa lalamunan ko. Pero tuloy-tuloy na itong nakarating sa sikmura ko hanggang sa unti-unti para akong nababaliw. Uminit ng husto ang katawan ko kasunod ng matinding pagkagutom at uhaw sa laman at dugo. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong mga sumunod na nangyari. Nang magmulat ako ng mga mata, nagising na lang akong nakahiga sa sala ng bahay ng biyenan ko. Asawa ko! Asawa! Diyos ko! Salamat! Nagising ka na sa wakas! Dennis, anong nangyari? Ayos ng lahat. Huwag ka na mag-alala. Nagtawag na si nanay ng albularya para tulungan kang alisin ang itim na batong pinalunok ng nanay mo sa'yo. Wala ba akong nasaktan? Wala. Naitali ka agad kita nung nag-uumpisa kang maging aswang. Ang nanay ko, nasa na siya? Hindi niya ba kayo sinaktan? Hindi. Nawala siya nung ipinasa niya ang itim na bato sa'yo. Mabuti naman kung ganun.
Ayos na bang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo, ha? Asawa ko, hindi ang masakit na katawan ang inaalala ko ngayon. Eh ano? Kasi kahit na nakaligtas ako ngayon, kahit na natakasan ko ang pagiging aswang sa pagkakataong to, alam ko na babalikan din ako ni nanay. Pipilitin niya pa rin ako bumalik sa pamilya namin. Buong akala ko talaga. Isa siya sa mga hindi tatanggap sa pagiging aswang, pero sa huli, hindi pa rin niya nagawang labanan ng sumpang to. Dennis, paano kung ganun din ang mangyari sa akin? Paano kung sumuko din ako at tuluyang maging purong aswang? Hindi, asawa ko. Hindi mangyayari yan. Hanggat nabubuhay ako, ipaglalabang kita. Mahal na mahal kita, Jenny. Maging aswang ako? Oo. Kahit na maging kahit anong halimaw ka, tatanggapin kita. Basta wag mo lang din akong susukuan, ha? Tuluyan naming nilisan ng baryo at lumipat sa Maynila. Sa sobrang sama ng loob ni Dennis, hindi na niya kinausap pa ang nanay niya mula nang umalis kami sa baryo. Nabalitaan na lang namin na namatay na siya nang kontakin kami ng isang panadero niya. Ilang taon akong nagtiis, Miss Anne. Sa loob ng 2 dekada, tiniis kong binabalik-balikan ako ng nanay ko para lang kumbinsihin akong sumama sa kanya. At sa mga pagkakataong yon, naroon si Dennis para ipaglaban ako at siguro kaya hindi rin ako sumuko ay dahil sa kanya. Marami pa po kaming karanasan tungkol sa aswang pero siguro hanggang dito na lang po muna ang kwento namin ng asawa ko. At sana po kahit papaano meron kayong napulot na aral dito. Maraming salamat pong muli sa pagkakataon na maibahagi ko ang aming karanasan. Dalangin ko na lalo pang lumakas ang inyong channel, Miss Anne. Lubos na gumagalang, Jenny. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta. Ay, ako hindi na. Ako nang bahalang